Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gaya ng unang beses siyang halikan ni Max, pakiramdam ni Demi ay para siyang idinuduyan sa alapaap. The kiss was magical, transporting her into a place where nothing else mattered but just her and Max. Nang lumalim ang halik at hapitin ni Max ang kanyang bewang upang lalo siyang mapalapit dito, nagkusa nang pumikit si Demi. Limot na ng dalaga ang lahat ng kanilang kasunduan, ang kanilang pagpapanggap, maging ang bukas na walang kasiguraduhan. And just when she thought that the kiss would last longer, a loud knock from the door was heard. "Max, nandyan ba kayo ng asawa mo? Pinapatawag kayo ni Doña Criselda sa lanay." Ani Milagring sa labas ng pinto ng silid. Parang napasong naghiwalay ang dalawa. Namumula ang mga pisngi at kapwa-habol ang hininga. Nagkatinginan sila pagkatapos. "Demi." Tawag ni Max sa asawa, subalit hindi rin malaman kung ano ang dapat sabihin. Nagkusa nang umiwas ng tingin si Demi. Ngayong natapos na ang halik, agad na bumalik ang katinuan sa isip ng dalaga. At doon niya napagtanto kung gaano kalaking pagkakamali na hinayaan niya si Max na halikan siyang muli. Noong unang beses siyang hagkan ito dahil sa impluwensya ng alak. Madali lang niyang nakalimutan iyon. Lasing si Max at hindi nito alam ang ginagawa. Subalit ngayon, wala nang alak na maaaring sisihin si Demi o maging ang binata man, kaya nila nagawang halikan ng isa't isa. Ang tanong, bakit? Bakit nila nagawa ang bagay na yon? Gayong sila lang namang dalawa ang naroon at walang nagmamasid sa kanilang pagpapanggap. Nakagat ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi, yumuko. Ayaw niyang bigyang kasagutan ang mga tanong sa kanyang isip. Hindi dahil sa ayaw niyang maintindihan ang nararamdaman, kundi dahil natatakot siya sa kanyang maaaring matuklasan sa kanyang damdamin. "Max, iho, nandyan ba kayo?" Tawag ulit ni Milagring. Muling nagkatinginan ang dalawa. Mababanaag ang kalituhan sa kanilang mga mata. Subalit si Max ang unang nakahuma. "Yes, Manang. Susunod kami." Anang binata, bago nagpatiunang lumabas ng piano room. Mabilis na hinamig ni Demi ang sarili bago sumunod kay Max. Magkasunod na dumating sa lanay sina Max at Demi. Pagdating doon ay nakaupo na sa garden seat si Criselda. Sa harap nito ay iba't ibang klase ng makukulay na bulaklak. "Lola, what's all these flowers for?" Tanong agad ni Max sa abuela. Ngumiti si Criselda. Kumuha ng isang tangkay ng stargazer. "Gusto ko magkaroon tayo ng family photo shoot. Ngayong nag-asawa ka na at nadagdagan na tayo. I think it's high time na isama na natin si Demi sa mga retrato natin sa family room. What do you think?" Kumurap si Demi. Wala sa sariling napailing. Kung magpapakuha siya ng retrato kasama ang maglola, magkakaroon ng bakas ang pagpapanggap nila ni Max. Tumikim si Demi. Lola, sa susunod na lang po." "I agree with you, Lola. It's high time na isama natin si Demi sa ating family picture." Mabilis na putol ni Max sa dalaga. Alanganing nag-angat ng tingin si Demi kay Max. Pinigil ang mapasinghap nang matantong nakatingin din pala ito sa kanya. "Do you have any objections, wife?" Anang binata. Wala sa sariling napailing si Demi. "Good. Ngayong payag na kayong dalawa, magbihis na kayo at parating na si Leslie. Siya ang kukuha ng pictures natin ngayon." Balita ng matanda. Ang Leslie na sinasabi nito ay si Leslie Peralta, ang dalagang photographer na siyang madalas kumuha ng retrato nila ni Max sa nakalipas na ilang taon. Pero wala po kong dinalang mga damit, Lola. Hindi ko naman po kasi alam na may gagawin tayo ngayon." Ani Demi. Ang nasa bag lang niya ay 2 pares ng blouse at maong, underwears at pajama top. "Huwag ka mag-alala, iha. Nagsabi na ako kay Leslie. Siya na raw ang magdadala ng mga damit na pwede mong isuot." Sagot ng matandang babae. Masayang inilagay sa vase ang isang tangkay ng bulaklak. "Oh, this would be a fun day. Come on, Demi. Help me fix these flowers in the vases para handa na tayo mamaya." Aya pa nito sa dalaga na agad namang tumalima. "I'll be at the stables, Lola. I'll go for a run with Midnight while waiting for Leslie." Ani Max. Ang Midnight na tinutukoy ng binata ay ang thoroughbred horse na pag-aari ng binata. Simula pa nung teenager ito. "Huwag ka masyadong magtagal, Max." Paalala ni Criselda sa apo.
You know my number, Lola. Give me a ring kapag narito na si Leslie. Anang binata, bago pumihit patungo sa pinto. Max, you are forgetting something. Pigil ng matandang babae sa apo. Muling hinarap ni Max ang abuela. What? What did I forget? Ang tradisyon na tinuro sa'yo ng lolo mo. Nakangiting sabi ng matanda. Alanganing sumulyap si Max kay Demi. Her cheeks are still flushed and her delectable mouth is still moist from his kisses. Lihim na napumura ang binata. But nevertheless, he walked over to his wife, held her by the waist, and planted a soft kiss on her cheeks. He heard her little gasp. Shit, he even find her gasp. Sexy. Shit, he really is in some deep shit. He better go now and race against the wind with midnight para mawala ang kung ano-anong nasa isip niya. I'll see you later, love. Bulog ng binata. Marahang binitiwan si Demi bago walang lingon-lingon na nagtungo sa front door. My Raul taught Max how to be a gentleman, Demi. Umaasa akong tinatrato ka ng maayos ni Max. Anang matanda, muling naglagay ng bulaklak sa vase. Alanganing tumango si Demi. Mabait po si Max, Lola. Sagot ng dalaga. It was the truth. Ngayong unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ni Max, nakikita na rin ng dalaga ang mabubuting ugali nito. Sa totoo lang, itinuturing na niya si Max na isang kaibigan. Subalit matapos ang paghalik nito sa kanya kanina, Demi! Untag ni Criselda sa dalaga. Po? Masaya ko na nagmamahalan kayo ng apo ko. I can die peacefully now, knowing that Max won't be left alone and he will be loved by you when I'm gone. Anang matanda, nangingilid ang luha. Mamahalin mo ang apo ko kahit wala na ako, hindi ba, Demi? Sandaling natigilan si Demi bago marahang tumango. Opo, Lola. Anang dalaga. Anong ginagawa niyong mag-ina rito? Tanong ni Doña Cora sa mag-inang Becca at Vera. Binisita na mag-ina ang matanda sa mansyon nito. Mama, nais ka lang naming dalawin ni Vera. Isa pa, 2 taon din kayong hindi nagkita ni Vera. Nais niyang makita ang kanyang abuela. Hindi ba, Vera? Ani Becca, bahagyang siniko ang anak. Lihim na umirap si Vera. Napilitang magmano sa matandang babae. Lola, namiss ko po kayo. Sana po masumaba pa ang buhay ninyo at... Ikinumpas ni Cora ang kamay. Huwag ka na magpanggap, Vera. I know you secretly resent me for not fully accepting you as my granddaughter and heir. Pati ikaw, Becca. Alam kong may lihim ka rin na galit sa akin. Anang matanda, bumaling ang tingin sa malaking retrato ng apong si Leticia sa sala. Bumigat ang dibdib ng matanda, puno iyon ng pagsisisi. Inaasahan ko kayo sa event sa Martes. Huwag kayong mawawala. Opo, Mama. Darating kami. Nakangiting sagot ni Becca. Matulin ang pagpapatakbo ni Max kay Midnight, subalit tila hindi sapat ang bilis ng alagang hayo para sa binata. Midnight's run is not fast enough for him to forget that stupid thing he did inside his room. He kissed Demi without any logical reason. Kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin mabigyang kasagutan ng binata. Maybe he is curious. Demi may not know it, but she is one hell of an attractive woman. She is charming and kind. A little stubborn at times, but he can keep up with her most of the time. She plays the piano too. That's something they have in common. And most of all, she is beautiful. Napabuga ng hininga ang binata. Marahang hinila ang renda ni Midnight. Tumigil ang kabayo sa gitna ng parang na puno ng talahib at ligaw na bulaklak. Sa di kalayuan ay mayroong burol kung saan matatanaw ang dagat. Iyon ang lugar na kanyang kinalakhan. For others, it can be an enchanting place, especially at night, where the night sky is fully clothed with the wonders of the cosmos. Subalit hindi iyon ang nararamdaman ni Max. Naging saksi kasi ang lugar na yon sa iba't ibang pasakit niya sa buhay. The place never changed. Siya lang ang nagbago. Ayaw na niyang bumalik doon. Ayaw na niyang tumira doon. Kung hindi dahil sa kanyang abuela, hindi na muling babalik pa roon si Max. Subalit dahil sa sensitibong kalagayan ng kanyang lola, tinitiis ni Max ang magpabalik-balik sa lugar na yon. Dahil ayaw namang tumira ng abuela sa syudad. But given a choice, Max would never go back there for it's only opening old wounds in his heart that never seems to heal. Ilang sandali pa ay tumunog na ang kanyang cellphone. It was Demi calling him. Demi?
Anang binata nang sagutin niya ang tawag. Max, nandito na yung photographer. Pinapabalikan na ni Lola. Anang dalaga sa kabilang linya. Pigil ang panginginig ng tinig. Alright, pabalik na ako. Anang binata bago pinutol ang tawag. Napailing pagkatapos. Hearing Dami's voice again is stirring something inside his chest. Subalit mabilis din iyong pinalis ng binata. Everybody leaves. Paalala pa ng binata sa kanyang sarili bago muling pinatakbo si Midnight pabalik sa kwadra. Maayos ang naging photoshoot session ni na Doña Criselda, Max at Demi. Nagkaroon din ng solo couple portraits sina Max at Demi sa pamimilit ng matanda. Demi's emotions were all over the place again. Mabuti na lang at nang humapon, sandaling umalis si Max dahil may kinailangan itong asikasuhin sa syudad. Nagbilin ito na wag na siyang hintayin sa hapunan, subalit nangako itong babalik din mamayang gabi. Kaya naman si Demi at Criselda ang magkasama sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, ay inaya ni Criselda si Demi sa may family room. Doon nakita ni Demi ang lahat ng retrato ng pamilya Guerrero. Siya ang lolo Raul ninyo. He was 25 when we got married. He's so handsome, like Max. Anang matandang babae. Tiningala ang malaking retrato ng wedding picture nito at ng nasirang asawa. Ito naman ang mga magulang ni Max, iha. That's my only son Hector and his wife Aliyah. Tahimik na pinagmasdan ni Demi ang retrato. Kuha iyon ang kasaldi ng mga magulang ni Max. Baka sa mukha ni Hector ang saya, subalit kabaliktaran iyon ang hitsura ni Aliyah. It was not a happy marriage, Demi. Halata naman sa mukha ng anak kong siya lang ang nagmahal sa kanilang dalawa ni Aliyah. But my son tried his best to give Aliyah everything. But in the end, she left. Wala pang halos isang araw mula nang mailibing ang aking si Hector, ay umalis na si Leticia at iniwan sa amin ni Raul si Hector. Kung saan siya nagpunta? Hindi namin alam. Basta ang sabi niya hindi raw siya magpapatali sa kanyang nakaraan, kaya hindi raw niya dadalhin si Max sa kanyang pagbabagong buhay. Max was inconsolable when his mother left. He was 6 at that time. Matagal din bago nakarecover ang aking apo. Nabuti na lang at nagkaroon siya ng mga kaibigan. Kaya lang, natigilan ang matandang donya. Tiningala ang isang retrato na nasa gilid ng silid. Kaparehas iyon ang retrato sa music room sa bahay ni Max sa syudad. Hindi na nakapagpigil pa si Demi na magtanong. Lola, sino po yung batang babaeng kasama ni Max? Siya si Leticia. Anang matanda, hindi inaalis ang tingin sa retrato. Kababata siya ni Max at ni Christoph. Siya ang kaisa-isang apo ng mga De La Rosa. Tumangutango si Demi. Nasa na po siya ngayon, Lola? Matagal nang wala si Leticia, iha. Halos 2 dekada na rin. Nagtumangay sa kanya. Subalit ni hindi naman tumawag upang humingi ng ransom. Naghanap ang lahat. Hanggang sa, matapos ang 2 buwan, natagpuan sa isang bangay ng sasakyan ng mga tumangay kay Leticia. It seemed that they met an accident on their way to somewhere. Bumaling si Criselda kay Demi. Her body was not found, only a piece of her school uniform, her backpack and her shoes. Napasinghap si Demi, nanginig. Hindi na niya kailangan panghulaan kung anong nangyari kay Leticia. Marahil ay kinursunada ito ng mga mababangis na hayop o anuman. Sinisisi ni Max ang kanyang sarili sa pagkawala ni Leticia. He was with her that day when she was taken. At alam kong hanggang ngayon, dala pa rin ni Max ang guilt sa kanyang dibdib. My grandson has been through so much growing up, Demi. There are things that he hasn't had healed from. Subalit umaasa ako ngayong nandito ka na sa kanyang buhay, unti-unti na siyang maghihilom. Anang matandang babae. Kinuha pa ang kamay ni Demi at marahan iyong pinisil. Thank you for loving Max, Demi. Thank you for loving my grandson, love. Napalunok si Demi. Muling kumabog ang dibdib. Mahal na nga ba niya si Max? Bago pa man masagot ng dalaga ang tanong sa kanyang isip, ay agad nagpahatid na ang matanda sa silid nito. Matapos niyon ay natungo naman si Demi sa silid nila ni Max. It's already past 9 in the evening, subalit wala pa ito. Binalak ng dalaga na tawagan ito, subalit sa bandang huli ay nagpasya siyang wag na lang. After that kiss, she finds it awkward to talk to Max again. Maybe she needs a day or 2 to recover. Right, that's what she needs. Nagpa siya ang dalaga na mag-shower na at matulog. At dahil sa pagod ng araw na yon, agad na nakatulog si Demi. Upang dalawin lamang ulit ng panaginip
kasama ang kanyang inang si Marivic. Habang lulan sila ng sasakyan, paakyat sila pa zigzag na daan. Subalit hindi gaya ng mga nakaraang panaginip. Mas naging malinaw kay Demi ang ilang detalye niyon. Gula-gulanit ang kanyang suot na damit at wala siyang suot na sapatos. Kung bakit, hindi malinaw sa dalaga. Sunod na nangyari ay ang mabilis na pagbaybay ng sasakyan sa pazigzag na daan, kasabay niyon ang marahas na pakabig ng ina sa manibela pakanan. Hanggang sa tuluyan iyong mahulog sa bangin. At gaya ng kanyang mga naunang panaginip, ang malakas na sigaw ni Marivic ang huling eksena sa malagim na panaginip ni Demi. "Sir, hindi pa ba kayo babalik sa bahay ni Doña Criselda?" Pukaw na tanong ni Ella sa boss. Pasado 8:00 na ng gabi, subalit hindi pa rin bumabalik sa mansyon ng abuela si Max. Kanina patapos ang pakikipag-usap ng binata sa project engineers ng dalawang pinapatayo nilang condominium buildings na sabay nagkaroon ng aberya. It was an emergency and in need of his immediate attention, kaya napilitang bumalik sa syudad na binata. Subalit tila ayaw pang bumalik ng binata sa bahay ng kanyang abuela. Not because he doesn't want to, he actually wanted to be there as soon as he can. Kaya lang natatakot siya. Natatakot siya sa maaari na naman niyang gawin kay Demi. He must admit, he was curious at first about her. Dahil aminin man niya o hindi, mula nang tumira sa bahay niya si Demi 1 linggo nang nakararaan, he had always looked forward going home. He was comfortable in being alone before. But now that he has companion, hindi maikakaila ni Max na mas exciting pala ang kanyang buhay kapag may kasama siya sa bahay. He was even looking forward with their walk every night. He was never interested with a person before Demi, but he was really curious to know more about her. Not just because she is his contract wife, but mainly because nakikita niya ang pumanaw na kaibigan dito na si Leticia. Maybe it was his conscience telling him that he should like her because Demi was so much more like Leticia. But he can't help but feeling guilty knowing that they are two different people. Leticia is long gone, but Demi is very much alive. And he kissed her, and it was so much more than what he expected. Now that he had tasted her lips, the curiosity only grew. And damn him for wanting to kiss his contract wife again. That's why he is afraid to go back to his grandmother's house. He is afraid that he might do something that he regret in the morning. Shit! Max huffed out. He's really in some deep shit of confusion. He needs to sort out his emotions really quick. Aalis din si Demi sa kanyang buhay. Hindi ito magtatagal. Kaya kailangan niyang tumupad sa kanilang kasunduan. Tumayo na sa swivel chair ang binata. Maigting ang mga panga sa pagpipigil ng emosyon. "I'm going out. Huwag ka nang sumunod. Also, ikaw na lang sumundo kay Demi bukas sa bahay ni Lola. Reason out for me." Anang binata kay Ella bago lumabas ng kanyang opisina. Pagdating sa lift, tinawagan niya si Christoph. He wanted to go drinking, in the hopes to clear the confusions in his head. Subalit hindi niya matawagan ang kaibigan. Napabugang binata. There is only place in the world where he can freely drink alone, in his home. Kaya naman pagdating sa parking lot, agad na pinasibad ng binata ang kanyang sasakyan pauwi sa kanyang bahay. Pagdating doon, agad siyang tumingin sa may kusina. It was empty. No smiling Demi to greet and tell him what's for dinner. A sudden mix of fear and anger washed over him. Kung para saan, hindi niya alam. Napailing ang binata. Gigil na humakbang patungo sa bar at doon sunod-sunod na nagsali ng premium drink sa crystal glass. Hoping against hope na bukas malinaw na muli ang isip niya at hindi na ulit espesyal ang turing niya kay Demi. "That boy? Talagang ginagalit niya ako!" Gigil na sabi ni Criselda nang makita sa sala ng kanyang bahay si Ella at sinabing sinusundo nito si Demi. "Ma'am, may mga inayos po kasi kami kagabi sa Erythrium Towers at sa Dove Building. Nagkaroon po kasi ng maliliit na sunog sa dalawang ongoing projects natin kaya lumawas po si Sir Max kagabi. Hindi naman po niya akalain na gagabihin kami sa pag-aayos ng problema sa mga sites at..." "Nonsense!" Putol ng matanda kay Ella. Ikinumpas pa ang kamay. "I will never understand what he did last night. Iniwan niya si Demi dito. Dapat siya rin ang sumundo." Dugtong pa ng matanda. Mabilis na inilabas ang cellphone nito at nagsimula iyong dututin. "I will call him right now and give him an earful." Natatarantang tumingin si Ella kay Demi na noon ay nasa tabi ng matanda. Hindi pa malinaw sa kanya ang nangyayari. Subalit alam na agad ng dalaga na kailangan niya magdahilan para kay Max. Lola,
Huwag niyo na pong pagalitan si Max. Baka tulog pa yun at nagpapahinga. Okay lang po ako, Lola. Naiintindihan ko po. Isipin niyo na lang po na ang purpose kung bakit ako iniwan ni Max dito ay para makapag-bonding tayo ng husto. Anang dalaga, kung todong ngiti, umaasang makukumbinsi niya ang matanda sa kanyang rason. Sandaling nag-isip ang matandang Donya bago marahang nagbuga ng hininga. Kung sa bagay, tama ka, Iha. Max would never be interested in flowers, plants and even gardening, would he? Umiling si Demi, nakangiti. I'm sure he'd be bored to death, Lola. Bahagyang natawa si Criselda. I'm sure he would. Segunda ng matanda bago bumaling kay Ella. Be thankful that Demi is here to appease my anger. Tell my grandson to call me right away when he wakes up. Kailangan ko pa rin siyang pagsabihan na hindi niya dapat iniiwan ng basta-basta ang asawa niya. Now that he is married, Demi must be on top of his priority list. Do you understand, Ella? Yes, ma'am. Sasabihin ko po kay Sir Max ang lahat ng sinabi ninyo. Anang assistant, makahulugan pang sumulyap kay Demi. Hindi naglipat sandali, umakyat na si Demi sa silid nila ni Max at inayos ang kanilang gamit. Pagbaba niya, kinuha ni Ella sa kanya ang kanyang overnight bag at inilagay sa sasakyan. Mauna na po ako, Lola. Pipilitin ko po si Max na bumalik kami sa lalong madaling panahon. Paalam ni Demi sa matanda. Magaan pa itong niyakap. Gumanti ng yakap si Criselda. Ngumiti. Please do, Iha. Please do. Ani Criselda bago tuluyang binitiwan ng dalaga. Ilang sandali pa, nasa daan na sila ni Ella. The travel back to the city was silent. Maliban na lamang ng ikinuwento ng assistant na bago sila naghiwalay ni Max kagabi, ibinili ni Max na ito ang susundo sa kanya. Tumawag ako sa bahay ni Sir Miss Demi. Naroon daw siya kagabi pa kaya doon kita ihahatid. Ani Ella, ang mata nasa daan. Tumangulang si Demi at hindi na nagtanong. Pagdating sa bahay ni Max, hindi rin nagtagal si Ella at agad na umalis. She punched in the door's code bago marahang binuksan ang pinto. Sa sala pa lang ay naroon na ang ilang basyo ng beer at isang walang laman na bote ng premium na alak. Noon lang naunawaan ni Demi ang lahat. Lasing si Max kagabi kaya hindi ito nakabalik sa bahay ng lola nito. Naglakad papasok ang dalaga at nakita niya sa sofa ang natutulog pang bulto ni Max kahit na alauna na ng hapon. Sinubukan niya itong gisingin. Nagising naman. Subalit nang makilala siya, agad itong nagsalita. From this moment on, you stay away from me, Demi. Utos nito.